May mga nayon na ang mga pangalan ay hindi makikita sa mapa. At may mga tao na naninirahan doon sa buong buhay nila ay hindi talaga matatawag na tao. Hindi ito ang aking kwento, ngunit ito ang kwentong pinilit kong pakisamahan sa loob ng maraming taon pagkatapos ng isang hindi malilimutang gabi. Ako si Harvey. Ako ay 18 taong gulang sa taong iyon. Magsisimula na sana ako sa unang taon ng kolehiyo sa Maynila kung hindi iniwan ng tatay ko ang aking ina para sa isang mas mayamang babae. Iniwan namin ang kabisera, iniwan ang lahat ng ingay, mga ilaw, at mga lumang alaala upang bumalik sa lugar na tinatawag ng aking ina na tahanan, isang liblib na kabukiran kung saan kumukutitap ang kuryente. Umaalinggaw ang tilaok ng mga tandang sa paanan ng mga bundok at ang gabi ay kasing kapal ng abo. Dumating kami sa isang maulan na hapon. Ang bahay na gawa sa kahoy ay matatagpuan sa gitna ng mga kumakaluskos na puno ng kawayan. Sinalubong kami ni Lola Biring, ang aking lola, at isang matandang lalaki na hindi gumagalaw sa isang lumang wheelchair. Maputi ang kanyang buhok, tuyo ang kanyang mga labi, mapurol ang kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa edad. Tito Lance, tawag ng nanay ko sa kanya, ang tunay niyang kapatid. Ngunit ang una kong narinig mula sa kanya ay hindi isang pagbati. Hindi ngiti. Ngunit isang mahinang sitsit mula sa kanyang lalamunan. Huwaggi. Mula sa unang araw na tumuntong ako sa nayong iyon, naramdaman ko na may mali. May mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. May mga kakaibang ingay sa gabi. At ang wheelchair ni Tito, hindi ito palaging nananatili sa isang lugar. Ang ingay ng mga gulong na gumagalaw na may kasamang mabigat na paghinga. Sabi ng mga tao, mamahayag lang daw ako, hindi pa sanay sa bagong bahay. Pero alam ko, may kakaibang nakatira sa amin sa bahay na yon. At noong gabing iyon, nakita ko ito sa unang pagkakataon. Lumabas kami ng Maynila sa maulan na umaga. May 2 maleta, 3 tao, at daan-daang fragment ng mga alaala. Tahimik na nakaupo ang aking ina sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo nang walang sinasabi. Ang aking kapatid na babae, si Helga, ay sinubukang kumilos ng malakas, ngunit alam kong pinipigilan niya ang mga luha. Ako naman napaisip na lang ako, bakit naging ganito ang lahat? Umalis ang aking ama kasama ang isa pang babae. Ang isa ay may mas maraming pera, mas maraming kapangyarihan, at mas kaunting luha kaysa sa aking ina. After more than 12 hours, nakarating kami sa lugar na tinatawag ng nanay ko na home. Pero para sa akin, parang ibang mundo. Isang lugar kung saan huminto ang oras, ilang dekada na ang nakalipas. Mga pulang dumi na kalsada, kumakaluskos na mga puno ng kawayan, mga magaspang na bahay na gawa sa kahoy, at mga kakaibang tingin mula sa mga lokal. Ako ay nawala. At pagkatapos ay nakita ko siya, ang lalaking tinawag ng aking ina na Tito Lance. Kapatid ng aking ina. Ang kanyang mga mata ay malasalamin, ang kanyang buhok ay puti, at siya ay hindi kumikibo sa isang lumang wheelchair. Hindi siya makalakad.
Halos hindi siya makapagsalita. Pero pagkapasok namin sa bahay, tinitigan niya ako. At humirit ng mahina sa kanyang lalamunan na para bang binabalaan ako. "Huwag, Gi." Kinilig ako. "Huwag what?" "Huwag hu?" Nang tanungin ko ang aking ina, bumuntong hinina lamang siya at sinabi. Sabi niya huwag daw kayong maglalakad-lakad sa baryo. Baka raw may mga aswang. Natawa ako. For the first time in days, tumawa ako ng malakas. Aswang. Halimaw. Iyon ba ay isang bagay na umiral lamang sa mga kwentong pambata? Tinukso ko ang aking ina. Baka nag-migrate na rin sila sa syudad, May. Ngunit hindi ito nakakatawa sa aking lola, si Lola Biring. Tumingin siya sa akin ng seryosong tingin at dahan-dahang sinabi, "Huwag mong pagtawanan ng aswang. May mga hindi piniling maging ganoon pero sa huli, hindi na rin sila tao." Nang gabing iyon, nakahiga kami ni Helga sa lumang kwarto na inihanda ng aking lola. Ang lampara ng langis ay nasunog ng mahina at ang mga anino sa dingding ay mahaba tulad ng mga armas na gumagapang sa dingding. Tinanong ko si Helga, "Minsan naniniwala ka ba sa aswang?" Natahimik siya saglit at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Siguro. Kung walang totoo, bakit ang daming kwento?" Umiti ako ng mahina at sumagot, "Kung makakakita ako, baka maniwala talaga ako. Hindi ko alam na malapit nang matupad ang hiling ko." Ang unang ingay ay dumating sa tatloan. Isang lagabog na tunog na parang may mabigat na bagay na nahulog sa sahig. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang wheelchair ni Tito, wala na sa kwarto niya. Nakahiga ito sa harap mismo ng main door. Ang pinto ay nakaawang. Isang malamig na hangin ang umihip na may dalang amoy na parang hilaw na karne. Sumulong ako. Mabagal ang mga yapak, humihigpit ang background music. At mula sa kadiliman sa labas, isang basag na bulong ang tunog. "Umalis kayo bago lumalim ang gabi." Nagsimula akong magkaroon ng problema sa pagtulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa mga sikadas, hindi dahil sa kakaibang kama, kundi dahil naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Sound effect, ang tunog ng wheelchair na klak-klak. Dahan-dahang humihila sa sahig na gawa sa kahoy. Tuwing umaga pagkagising ko, nakikita ko ang wheelchair ni Tito. Wala na sa orihinal nitong lugar. Minsan nasa may pintuan ng kusina. Minsan nasa harap mismo ng kwarto ko. Noong una, akala ko may naglipat nito sa bahay, pero sabi ng nanay ko hindi. Iniwasan ni Lola na banggitin ito. Si Tito naman nakayuko lang siya at walang sinabi. Kakaibang ugali. Hindi na normal na kumain o minom si Tito. Nakaupo siya, mapurol ang mga mata, ang mga kamay sa tuhod ay parang estatwa ng bato. Isang araw nakita ko siya nakangiti, ngunit ito ay isang baluktot, kakaiba, malamig na ngiti. May napansin din si Helga na kakaiba. Naaalala ko ang araw na yon, hinila niya ako palabas sa hardin, bumulong. Kuya, si Tito hindi normal. May mali sa kanyan.
Tumango ako. Dahil matagal ko nang iniisip ang parehong bagay. Naging apurahan ang boses ng tagapagsalaysay. Nang gabing iyon, nagpasya kaming sumunod. Ang gabi ng pagsaksi sa katotohanan. Nanatili kaming gising kunwari natutulog. Sa kalagitnaan ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng nilagabo. Pinisil ni Helga ang kamay ko. Agad naming binuksan ang pinto ng kwarto. At pagkatapos ay nakita namin sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto, isang tanawin na nagpapakilabot pa rin sa akin na maalala. Isang figura gumagapang sa sahig. Ang apat na paa nito ay nakabaluktot sa kakaibang anggulo. Ang likod nito ay hubog na parang palaka. Ang mukha ay madilim, walang hugis, ngunit ang paraan ng paggalaw nito, napakabilis. Ito ay parang isang bagay na hindi na tao. Binuksan nito ang pintuan sa harapan at nagmamadaling lumabas, patungo sa pastulan sa likod ng bahay. Nakatayo kami doon, nagyelo. "Kuya, si Tito ba yun?" Nanginginig na tanong ni Helga. Hindi ako naglakas loob na sumagot. Nakulong sa pagitan ng mga lihim at takot. Kinaumagahan, sinabi ko sa aking ina ang lahat. Tumingin siya sa akin, naghihinala at sinabi, "Anak, pagod ka lang. Masama sa bata ang masyadong maraming imahinasyon." Walang naniwala sa amin. Akala ng nanay ko ay sinapian ako. Natahimik si Lola. Ang tunog ng isang upuan na itinutulak pabalik, ang hangin na humahampas sa mga kortina. Ang kapaligiran ay tense. Pero nung kami na lang ni Lola sa kusina, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat at bumulong. Alam ko. Lumingon ako, nalilito. Ano pong ibig sabihin niyo? Nabasag ang boses niya, parehong galit at malungkot. Ang tito mo na yanggaw na. Halos 1 taon na raw, nagsimulang magbago si tito. Nagsimula sa pagiging absent-minded, paglabas sa gabi. Pagkatapos, kumain siya ng hindi pangkaraniwang marami, nanlilisik ang kanyang mga mata, at kung minsan ay nawawala siya buong gabi sa hindi malamang dahilan. Minsan, nakita niya siya gumagapang sa paligid ng bakuran na parang hayop. Tumawag siya sa albularyo, ngunit walang makakapagpagaling sa kanya. Hindi siya pinili pero nadapuan siya. Parang sakit pero mas masakit pa sa sakit. Walang pinatay si Tito. Ngunit unti-unting nilalamon ang bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay pula. Huwag mong ipahalata sa kanya na alam mo. Hanggat kaya turuan siyang maging tao muli. Lumabas ako ng bahay noong araw na yon na may ibang pasanin sa puso ko. Hindi na ito ang karaniwang takot. Ito ang tanong na hindi ko pinangarap na sagutin. Kung ang aking mga mahal sa buhay ay naging mga halimaw, ililigtas ko ba sila o tatakas? Hindi naman palaging ganito si Tito Lance. Bago siya naka-wheelchair, bago siya tumahimik, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Naging inspirasyon siya sa buong kapitbahayan. Si Tito ang saya sa bawat pista. Kumanta siya, sumayaw siya, nag-shoot siya ng basketball gamit ang isang paa,
at palagi niyang pinapatawa ang nanay ko. Hindi ko maisip na ang masayahin na tao. Maaaring ang parehong nilalang na nakita kong gumagapang palabas ng bahay sa dilim. Ang Fateful Festival. Pagbabago ng eksena, tunog ng kulintang drums, sumisigaw ang mga tao sa pangalan ni Tito Lance. Nagsimula ang lahat sa isang barrio fiesta. 20 years old pa lang si Tito. Malakas, gwapo, sentro ng atensyon ng lahat ng kabataan. Noong gabi niyon, inimbitahan siya ng ilang kaibigan sa isang bahagi ng baryo na matagal nang ipinagbabawal. Isang maliit na kagubatan kung saan nagkaroon ng misteryosong pagkawala noong nabubuhay pa ang kanyang lolo. Sinabi ni Tito na mamamasyal lang. Ngunit hindi siya bumalik hanggang sa halos kinaumagahan. At simula noon, nagbago ang lahat. Ang proseso ng pagbabago mula sa tao tungo sa demonyo. Nagsimulang magsalita si Tito. Madalas bumulong mga pangungusap na walang nakakaintindi. Gabi-gabi siyang umalis ng bahay, mahabang panahon at umuwi lang kapag maliwanag na. Noong una, inakala ng pamilya na siya ay may wasak na puso. Ngunit pagkatapos, natuklasan ng kanyang lola na tuyong dugo sa kwelyo ni Tito. Sumunod, nawala ang mga alagang hayop. Manok, pusa, kuneho, sunod-sunod na walang bakas. Isang gabi, nakaupo si Tito sa gitna ng bakuran, nababalot ng dumi ang mga kamay, parang dugo ang mga mata. She shouted, calling him back. Pero hindi sumagot si Tito. Tumingin lang ito sa kanya at mumiti. Ang huling pag-asa, ang tagapagpagaling ng kadiliman. Makalipas ang ilang buwan na pamumuhay sa takot at sakit, dinala niya si Tito upang makita ang bawat albularyo sa lugar. Ngunit lahat sila ay umiling. Hindi yan sakit. Yan ay sumpa. Sabi nila, ang huli ay isang santiguar, isang bulag na matandang nakatira sa kabundukan, na nakatulong sa maraming tao na nahawa ng kadiliman. Nang makita niya si Tito ay wala siyang sinabi. Napaluha lang siya. Hindi ko kaya siyang gamutin pero baka matulungan ko siyang hawakan ang kadiliman. Pagsasanay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa sumunod na ilang linggo, sinanay si Tito. Paano magnilay sa ilalim ng buwan ng dugo upang sugpuin ang kanyang pagnanais para sa hilaw na karne? Kung paano sunugin ang mga dahon ng itawa-tawa at lunukin ang abo para pakalmahin ang kanyang instincts? Paano gumawa ng banal na asin, sagradong asin, upang mapanatili ang iyong distansya mula sa mga taong mahal mo? Pero hindi na nanalo si Tito gabi-gabi. Isang araw, nadatnan siya ng kanyang lola na nangangagat ng buhay na kuneho. Isang araw, gumapang siya pauwi na duguan ang mga kuko, ang kanyang mga mata ay parang bata. Umiiral sa pagitan ng dalawang sarili. Hindi ito pinili ni Tito. Ngunit hindi rin siya makatakas. Siya ay isang taong nawala sa pagitan ng dalawang mundo, kalahating tao, kalahating halimaw. Isang gabi, niyakap niya ang kanyang lola at umiyak na parang bata. Matulungan mo ako. Baka patayin ko kayo baka isang gabi, hindi ko na mapigilan. Niyakap niya siya, sinabi. Basta't lumalaban ka tao ka pa rin. Narinig ko ang kwentong iyon mula sa sariling bibig ng aking lola. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako natatakot kay Tito. Natatakot ako sa kung ano ang nasa loob niya.
Ang isang demonyo ay hindi nangangahulugang ipinanganak na isang demonyo kung minsan, ito ay isang tao lamang na pinsala hanggang sa punto ng pagiging deformed. Akala ko si Tito ang pinakakakaibang nakita ko. Hanggang sa narinig ko ang kwento ng isang hostess na nakaligtas isang pakikipagrelasyon sa isang nilalang na hindi tao. Pangalawang tagapagsalaysay, mga alaala mula sa tea room. Ayaw niyang pangalanan. Ngunit nagsimula ang kanyang kwento sa Happy House, isang mid-range club sa Maynila. Isang lugar kung saan dumarating ang mga customer para kalimutan ang mundo at natututong kalimutan ng mga hosts ang kanilang sarili. Nang gabing iyon, pumasok ang isang tahimik na lalaki na nagngangalang Jess. Siya ay naiba sa lahat ng iba pang mga customer, hindi bastos, hindi peke. Nakaupo lang, umiinom at nagkukwento. Mga kwento tungkol sa tahanan. Tungkol sa isang malalim na kanayunan, kung saan ang mga kalsada ay hindi humahantong kahit saan. At tungkol sa isang sulok ng nayon na iniiwasang pag-usapan ng mga tao. Imbitasyon sa Forbidden Land. Pagkaraan ng ilang linggo, inanyayahan siya ni Jess na bisitahin ang kanyang bayan. Pumayag siya dahil wala siyang kawala. Ito ay tahimik, mabagal at misteryoso. Pero huwag kang pupunta sa dulo ng baryo, Jess warned. May mga bagay roon na hindi dapat makita. Tumawa lang siya, akala niya ito ay isang country prank. Ngunit hindi nagtagal na wala siya. Dino, kakit-akit at mapanganib. Sa isang batis malapit sa kagubatan, nakilala niya si Dino. Isang matangkad, gwapong binata hindi totoo. Mahina siyang nagsalita, madamdamin ang kanyang mga mata, inukit ang kanyang katawan mula sa bato. Dinala siya ni Dino sa paglalakad, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa buhay sa kabilang panig, ang ilang kung saan walang nangahas na pumunta. Nagtawanan sila. Sabay silang umupo. At isang gabi, sabay silang natulog. Ngunit kinaumagahan, wala na si Dino. Bumalik siya sa batis, naghihintay ngunit walang dumating. At pagkatapos nagpasya siyang sundan ang dating daan pabalik sa kubo kung saan siya dinala ni Dino. Epekto, tunog ng mga sanga na nabali, mga yabag sa mga tuyong dahon. Sa loob, isang malakas na malansang amoy ang bumangon. Sa sulok ng silid, mga garapon na salamin na puno ng mga kuko, buhok, tuyong balat. Napaatras siya. Biglang bumukas ang pinto. Tumayo si Dino, ngunit hindi na si Dino. Nag-iba ang kulay ng mga mata niya, dark blue tapos crimson. Maputi ang kanyang balat, umuumbok ang kanyang mga ugat. Ang kanyang boses ay naging matigas, ang kanyang dila ay nilalabasan. Hindi siya sumigaw, nakatayo lang siya doon, nagyelo. At doon na nagpakita si Jess at ang kanyang lolo, si Tatang Guido. Gumamit sila ng asin, dahon nyanga at agarwood para pigilan si Dino. Umungol si Dino na parang mabangis na hayop. Hindi ko siya sasaktan. Mahal ko siya. Sigaw ni Dino. Ngunit umiling lang si Tatang Guido. Hindi ka na si Dino. Isa ka ng aswang. At ang puso mo hindi na kayang magmahal. Kasaysayan ng pamilya Dino ang isinumpang lupain. Pagkatapos, sinabi ni Jess ang totoo.
Ang pamilya Dino ay mga inapo ng pinagtaksilan at isinumpang isang babaylan. Balwarte ng mga aswang ang buong lugar kung saan ipinatapon ang mga kaluluwa at sariwang dugo ang kalagayan ng buhay. Dino was born human but the land took him. At hindi siya ang una. Pag-ibig sa lambat ng dyablo. Naligtas ang dalaga. Pero sa puso niya, nanatili pa rin ang nararamdaman niya para kay Dino. Gabi-gabi, nananaginip pa rin siya ng malamig na batis at ang mga mata ng isang nilalang. Isang nilalang na hindi na tao, ngunit minsan ay minahal siya ng higit sa sinuman. Tito at Dino. Dalawang pangalan, dalawang tao. Ngunit silang dalawa ay dating ganap na normal na tao. At pagkatapos, ang mundo o ilang sinaunang sumpa ay hinila sila mula sa kanilang mga bahagi ng tao at inilubog sila sa tinatawag nilang mga demonyo. Ang koneksyon, dalawang halves ng madilim na kwento. Napagtanto ko, hindi nag-iisa ang kwento ni Tito. Ang kwento ng ibang babae tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Dino na nakatali sa isang sinumpang lupain ay may napakaraming pagkakatulad. Pareho silang hindi pinili ang kanilang kapalaran. Pareho silang nakipaglaban, hindi para mabuhay ngunit para manatili sa kanila ang huling bahagi ng sangkatauhan. Ngunit magiging sapat ba ang sangkatauhan na yon upang madaig ang demonyo sa loob? The Girl's Choice pagtatapos sa supernatural na pag-ibig. Matapos mailigtas, hindi na bumalik ang dalaga sa gubat na yon. Alam niya, kahit may nararamdaman pa rin ang puso niya, hindi na si Dino si Dino. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang titig na yon. Tuwing umaga, ipinaalala niya sa sarili. Ang pagmamahal sa isang kaluluwang nakulong sa katawan ng demonyo ay ipinagpalit ang pagkatao ng isang tao. Hindi niya yon pinili. Pinili niyang bumalik sa sugat ngunit pati na rin sa totoong buhay. Tito, mula sa dilim hanggang sa liwanag. Andun pa rin si Tito. Nakaupo pa rin sa wheelchair. Tahimik pa rin para sa maraming mahabang umaga. Ngunit isang bagay ang nagbago. Nagsimula siyang gumaling. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga tao, sakit ng ulo, insomnia, stroke. Kinuha niya ang kanyang pulso. Nagtimpla siya ng tabako. Ibinulong niya ang mga sinaunang mantra na ipinamana ni Santigua. Sabi ng iba, unti-unti nang inaging tao si Tito. Pero alam ko, hindi rin siya ganap. Ang moral na tanong, ano ang gagawin natin sa mga halimaw? Takot ako noon kay Tito. Nagdududa ako sa kanya noon. Ngunit pagkatapos ay tinanong ko ang aking sarili. Kung ang isang mahal mo ay naging demonyo, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na iligtas sila? O tatalikuran mo na para bang hindi sila umiral? Bakit? Ang tagapagdala ng liwanag para sa sinumpa. Hindi na makalakad si Tito. Ngunit tuwing umaga, itinutulak niya ang kanyang kariton palabas sa field. Nag-shoot ng basketball sa lumang kahoy na hoop. Ngumiti ng mahina at naghihintay. Marahil naghihintay sa mga taong katulad ni Dino. Mga kaluluwang hindi ganap na nawawala. Ang nawala may pagkakataon pa ring bumalik. Ang tagapagsalaysay ay huminto para sa isang beat, pagkatapos ay nagtatapos sa isang tanong. Ang mga nilalang ba na tinatawag nating aswang?
Demonyo talaga? O sila ba ay mga tao lamang inabandona ng lipunan sa dilim? Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpatay o pagliligtas ng isang isinumpang mahal sa buhay, alin ang pipiliin mo? Magkomento sa ibaba, nakikinig ako sa bawat sagot.